Hello guys, good morning. Uh, Ginawa ko tong video na to, gusto ko lang i-share yung maliit kong business tungkol sa Starlink. Nagsimula lang ako nung January 30. February 1 ako nagsimula dahil January 30 dun in-install yung Starlink namin. Pero yung Starlink natin, hindi ko naman sarili lang. Dahil hindi ko naman kayang bumili. Masyadong mahal. So, simula tayo sa puhunan. Namuhunan ako ng isang set na Starlink. Mahal pa nung nabili ko to. Nasa 28 sa Silicon Valley. 28k siya. Tapos, dun sa, yung pinag-orderan ko, siya na rin yung nag-install. Then, may mga fee akong binayaran sa kanya. So, naging 32,800 lahat yung binayaran ko hanggang sa pagka-install. And then, nag-start ako ng February 1. Pero, Starlink muna, walang router or walang access point sa labas. Sobrang mahirap. Ang hirap kasi dito sa amin walang kuryente. Tapos syempre kailangan namin bumili ng isang set na solar para sa power supply ng Starlink. Tapos si Starlink pa naman masyadong malakas kumain ng kuryente. So meron akong panel na 4 pieces by 50 watts. Then bumili din ako ng baterya na 120 Ah. Tapos yun yung power supply ng Starlink namin muna. Tapos yung connection tig 1010 dati nung nagsisimula pa lang ako. Tapos ang konti nang nagko-connect kasi dito sa amin may mga nauna na ding nagninegosyo ng ganun. Yung unang-una voucher type siya. Tapos medyo malawak na din yung narating niya. Medyo marami-rami na rin yung mga AP. Voucher type din siya. Pero sa akin, hindi pa ako nakaka-voucher type dahil wala pa akong Ethernet adapter. Marami pa akong kulang na kailangan. Tapos nag-generator pa ako paggabi, maghapon, solar. Minsan hindi kaya ng solar hanggang hapon, mga alas 3 nagpapaandar na ako ng generator niyan. De, syempre kumakain yun ng crudo. Kinakain yung crudo araw-araw, halos mga 3 liters, ganun. Dagdag pa yun sa expenses. So, ang kinita ko lang ng buong February, nasa 7k lang. Tapos yung expenses niya, yung crudo niya, tsaka yung monthly yun? Load, connection, ganun. Plus 27. Ang kinita ko nga lang 700 pesos. Parang nakawalang gana. Pero nagpatuloy pa ako kasi syempre inisip ko may kapital na ako doon. Tapos ba't di ko pagpapatuloy? Kung hindi ko pagpapatuloy, lalo ko malulugi. So pinagpatuloy ko lang. Then sunod na buwan, March, nagdagdag puhunan na naman ako. Bumili ako ng Ethernet adapter. Umorder ako ng Microtech. Tapos isang hotspot, TP-Link. Syempre yun yung mura. Dito muna sa amin, sa malapit lang. Para lang medyo mas spread ko ng konti yung signal ko. Napalawak ko ng konti. Tapos ayun, March, medyo lumaki naman yung income ko. Pero sa kasamang palad, dahil yung Microtech na nabili ko, medyo mahina yung config niya. Pag nag-ML sila, hindi sila nakakapag-ML ng maayos dahil puro lag. Ngayon, naghanap ako ng mag-ayos. Yung nag-ayos, in-scam pa ako. Nakuha pa ako ng 47. Di naman maayos ganun. Sinira niya pa yung system ko. Pero hindi doon nagtapos. Siyempre, bumangon ulit ako. Then, April 12, doon nakabili ulit ako ng mga hotspot. Nakapagdagdag ako ng dalawa. Then, napare-configure ko na rin yung nasirang Microtech ko. Tas okay na. And tuloy-tuloy na yun. Nakapagdagdag na ako ng dagdag ng mga access points. Bale, sa ngayon, nasa 8 na yung access points ko. Tapos kumikita na ako ng mahigit 1,000 araw-araw. Tapos yung mga magkukonek, kung kunyari, may gustong magpalagay ng hotspot, may fee sila, 3,000.